ang bulkang ngayon? Una sa lahat, alam niyo ba kung ano ang bulkang ngayon? Kaitong inot na panahon ay may tribo sa Kawis na ang pinuno ay si Datu Makusog. Ang pangalan niya ay angkop sa lakas na ipinapakita niya noong pang panahon ng kanyang kabataan. Ngunit ngayong matanda na siya, ay nasa bahay na lamang at ang pamumuno na lamang sa kanyang tribo ang kanyang pinapakita. Yawa, as you know, is the first word in Bisaya. Besting Yawa. Literally, it means devil. Later, you will learn what a devil it was by nearly killing our heroine. Kuya, why didn't you stop? Nabighani ka kasi bunda. Hoy, asa ka pa? Sakit ka lang. Maganda ang anak ni Dawani, kaya tinawag siyang Magayon. Nang lumaki na'y Daragang Magayon na ang naging pangalan nito. Yung mga yun, di natin may tatanggi ang kagandahan ng Magayon. Biruan nyo, pati ang pinuno ng tribo ng Iriga ay namangha sa kagandahan niya. Si Pagtuga. Kilala niyo ba siya? Si Pagtuga? Mga ate, nakikinig pa ba kayo? May alam ba kayo tungkol sa Iriga o kahit ano man tungkol doon? Walang himala! Yung may nanal. Si Nora Honor! Si Nora Honor. Tama siya. Magaling. Baby girl ko yan! Baby girl ko yan! Tulad ng sinabi ni ate, si Nora Honor ay lumaki sa Iriga. Kung tutuusin, dun siya nagbenta ng salabat. Kaya siguro gumanda ang boses niya. Makainom kaya ng salabat para gumanda din ang boses niya? Hindi! Di siya sa Iriga lumaki, kundi sa wala. Kaya pati siya din na lumaki. Galing mo naman. Ang galing-galing mo naman. Joke kasi yun eh. Itutuloy ko na. Makinig na kayo. Ayun nga, napakayaman ni Pagtuga. Lahat ng bagay ay binibigay niya sa pamilya ni Magayon. Ngunit kahit anong gawin niya ay hindi niya pa rin makuha ang loob ni Magayon. Saklap, no? Ikaw na nga tong taus-pusong ginawa ang lahat para mapansin ng taong gusto mo. Pero siya, hindi man lamang nagparamdam ng pagmamahal kahit kaunti. Ni singkong butas na pagpapahalaga o pasasalamat, wala rin. Ito namang si Ulap ay kakaiba. Wait lang. Kilala ko ata yan. Oo, si Ulap. Yung pogi, matipuno, macho papito, lahat na. Pero, saksakan naman ang pagka-torpismi. Pagkalipas ng magdamag na ulan, nakita ni Ulap si Magayon na patungo sa Ilog Yawa kasama ang kanyang mga alalay. Nagtaka si Ulap kung bakit maliligo sa ilog si Magayon kung kailan malalim ang tubig nito. Ako rin naman ay nagtataka. Dahil kung magdamag na umulan ng malakas, ay paniguradong maputik at malakas ang agos ng ilog. Ba't ikaw na lang? Wala na, bagot na sa'yo yung mga friends ko. Boring kasi. Una, we mortals are not supposed to ask why. Basta ganun lang nangyayari sa alamat. Basta
kasi ni si naligo si Magayon sa Tulad ng inaasahan ay nadulos nga si Magayon sa isang tipak ng bato at bumagsak sa maragasang tubig ng ilog. Matagal na hindi makita ni Ulap ang anino ni Magayon, kaya't mabilis na tumakbo si Ulap mula sa tinataguan at tumalon sa tubig na parang si Superman. Ano kaya ang iniisip ng babaeng katutubo na yun? Parang may binabalikan na pangyayari Ay, mga na be, tila'y may kumupas tinitignan. na. Lusaw na. Teka, sino yan? Sino yan? Wait! Hindi ko alam. Sumisid si Ulap. At minsan lamang umahon para kumuha ng hangin. Muling sumisid si Ulap. At sumisid muli si Ulap. Uy! At sa wakas nasagip niya si Magayon. Anong story? So children, pagdagosan is sa tuyang istorya. Palad bin Diyos, naligkas ni Ulap si Magayon mula sa kamatayan. Sabihan pa paghanga, pagtanaw ng utang na loob. Tila'y love at first sight ang nangyari kay Ulap at Magayon. Oh, go back. Gandang umaga ho, Mang Tanong. Si Magayon po. Itinuloy ni Ulap ang kanyang sibat sa hagdanan ng bahay ni Magayon. Sumisimbolo ito ng pagkagusto ni Ulap na pakasalan si Magayon at nahalata rin naman ni Makusog na umiibig ang kanyang anak kung kaya't hindi ito nagpahiwatig ng pagtutol. Sa susunod na buwan, agad gaganapin ng kasal. Excited daw kasi sila. Oo, di ba? Noon pa lamang ay nagkalat na ang mga chismosa at chismosa. Kaya naman agad kumalat ang balita at agad itong nalaman ni Pagtuga. Ayun, pumutok tuloy ang kanyang bulkan. Ay, ang lamig ng tubig, ang sarap. Anong ba? Hindi yan bulkan, buchi yan, buchi. Edi sige, buchi na. Lamig. At dahil possessive si Pagtuga, kinidnap niya si Magayon. Sa kanya lang daw kasi pwede ikasal si Magayon, at kung hindi, siguradong may hindi magandang mangyayari sa tribo ng Erwis. Nang malaman ni Ulap na dinakip ang kanyang mahal na si Magayon, iniwan niya ang paghahanda sa kasal at pumunta sa kinaroroonan ni Pagtuga. Pinapili naman ni Pagtuga si Magayon sa dalawa. Kung papayag siyang magpakasal kay Pagtuga, liligtas niya ang buhay ng kanyang ama. At kung hindi, ay papatayin ni Pagtuga ang kanyang ama. Dumating si Ulap sa mismong araw ng kasal. Grabe ang digmaan na nangyari. Patayan dito at patayan doon. Maya-maya'y napatay ni Ulap si Pagtuga. Masayang nakita ni Magayon ang kanyang knight in shining armor. Ang dalawa ay nag-eye to eye at tumakbo naman si Magayon papalapit kay Ulap upang ito'y yakapin. Nang malapit na si Magayon kay Ulap, nakasulubong ni Magayon ang isang pana na tumusok sa kanyang dibdib. Sinubukan ni Ulap na tanggalin ang pana sa dibdib ng dalaga, ngunit itong si Ulap naman ay sasaksakin sana ni Linog. Matagumpay na napatay ni Ulap si Linog. Yun nga lang, nasaksak rin pala siya nito. Sabay silang binawian ng buhay. Ng mga ibang kwento. Diyos ko, Lord! Ano nangyari sa'yo? Hello? Hello, yung alamat. Yung alamat. Sige. Pakituloy na, please. Sige. Di ba maganda ang korte ng bulkan? Oh, At napakaganda din naman ni Magayon. tapos? Ganito kasi yan eh.
Sa paa ng bulkan, inilibing si Magayon at si Ulap. Nang tumagal, himalang umusbong ng paunti-unti ang korte ng bulkan mula sa kanilang mga libingan. At hanggang ito ay naging isang bulkan. Nasa na nga yung bulkan? Ano na nangyari? Ang bulkan ay tinawag nilang Mayon dahil sa kagandahan ng hugis nito at sa kagandahan din naman ni Daragang Magayon. Hala? Teka lang. Nasa na nga ba kasi yung Mayon? Nasa na siya sa kwento mo? Ayun oh! Butchi. Yes. Tapos smile. Nasaan yung anak ko? Go.